yung sa Davao City Police Office po, Your Okay. Honor. Maybe we can find out from General Bato. General Bato, nung nag-chief PNP ho kayo ng Davao, di ho ba? Tama. Yes, Meron Your din ba Honor. kayong drug matrix doon? Hindi, wala akong drug matrix, Your Honor. Meron kaming watch list May watch list kayo, ng mga drug personality, Your Honor. drug personality. Yes, Your Honor. So parang gano'n na rin yun. May watch list, may drug matrix, more or less, halos gano'n. May listahan eh. Yes, Your Honor. Di ba? Ng pusher at user, more or less. Ha? Yes, Your Honor. What about listahan ng mga gun for hire? Meron din kami nung na-identify, Your Honor. Meron. Meron. Si Matubato ba nasa listahan ninyo? Sa Hindi. gun for hire? Hindi ko ma-remember, Your Honor. Yun yung ma-remember. Pero narinig ko na Na posible. tirador siya. Gun for- tirador. Kasi parang natanda ko yung nabanggit Narinig ninyo ko. eh, di ba? Pero hindi ko nakita officially doon sa Oo. list namin, Your Honor. Okay. Okay. Ano yung, ito para maintindihan ko yung nasa isip ng ating kapulisan, no? Maging sa SPO3 at maging kay General Bato. Ano yung karanasan ninyo sa ating mga korte? Halimbawa, pag may nahuli kayong kriminal, at sigurado kayo, at may ebidensya kayo, masyado matagal ba ang hustisya natin, sistema ng hustisya sa ating bansa? Halimbawa, sa prosecutor pa lang, ano yung karanasan ninyo doon? Your Honor, based po on my experience, usually po, hindi naman lahat, pero usually po, kulang po kami sa support ng prosecution. Ng piskal? Yes. Meron ba kayong nararamdaman na halimbawa, eto, tingin nyo, shot case na to, nahuli na namin to, pinabayaan ng piskal? Oo, in many instances, walang piskal. May naranasan na ba kayo walang piskal? Hindi pa po. Hindi naman. May piskal lagi. Yes. Okay, pero parang hindi tumutulong yun ang sinasabi ninyo. Hindi nyo katulong, parang ganon. Isa yan po, kasi parang minus ang guidance po nila sa police. I'm sorry? Minus po ang guidance nila sa police. Sa police. Menos ang guidance. Kaya minsan, kung Marerekomenda ba ninyo dapat baguhin natin yung mga batas na yung piskal, tulungan yung police to build up cases? Kasi sa Amerika, kung di ako nagkakamali, ganun eh. sa position ko po, isa tingin ko is dapat sa higher up ang mag-recommend. General Bato, anong tingin ninyo doon sa nabanggit ko? Ngayon, ang karanasan ninyo, General Bato, ilan bang porsyento ang mga korte natin o mga syudad, munisipyo na may piskal? Marami bang walang piskal? Aso daw, Your Honor, mukhang hindi masyado kulang ang fiscal, Your Honor. Hindi masyadong kulang. Eh, nung mga nakaraan, Noong una, Your Honor, may mga problema nung long time ago. meron ba tayong data dito sa committee kung ilang porsyento ang mga vacancies ng piskal natin? Magtanong po ako sa DOJ, Your Honor. Wala tayong kinatawan ng DOJ dito eh, no? Wala, Your Honor. Maraming kulang, di ba? Ang pagkaalam ko, laki ang pagkukulang natin sa dami ng piskal. Ngayon, doon naman sa korte, ang alam ko rin, 20% na lahat ng korte natin, 20% na lahat ng korte, walang judge. Nade-delay yung mga kaso pag walang piskal at walang judge, di ba? Okay. Having said that, at kung totoo man yun, hindi kaya yung ating kapulisan naman, nahuli mo yung kriminal, ang tagal ng hustisya, walang judge, halimbawa, o walang piskal, nawawalan ng loob sa paglaban, laban sa krimen. At posible bang dahil dyan, may mga extrajudicial killing? Halimbawa, SPO, let me ask a direct point to SPO3 Las Cañas and to, hindi ko sinasabing ikaw gusto ko lang maintindihan yung kaisipan ng ating kapulisan. Ganon din kay General Bato. Kung sa tingin yung mabagal ang hustisya o walang hustisya, meron ba mga tipo ng kriminal na dapat hindi na ipaubaya sa korte
at patayin na lang. Sa akin po, Hindi Your ko Honor. tinatanong kung meron kang ginawang pinatay. Opo, opo. Ang tinatanong ko lang, dahil sa katagalan at kawalan ng hustisya, napag-uusapan ba ninyo to sa mga kapulisan, sa mga kaibigan, sa pagka wala kayong trabaho, nagiinuman lang kayo, halimbawa, o nagtotong eats kayo, halimbawa, na sa sobrang tagal ng hustisya, itong mga kriminal na to, na nasa battle order o kung ano man, ay dapat ito, mga to, pinapatay na lang to eh. Wala Meron mga naman po. ganun bang, ni minsan, wala kayo na pag-usapan na gano'n. Well, sometimes, during drinking session, may mga... O, yung mga ganun lang. Hindi mo yan maiwasan. Yung Tama. mga... Yung mga... Halimbawa, yung mga... Parang na-discuss. Discourage kayo sa servisyo. Especially kung ang kalaban mo sa kabila, yung kaso magaling ang abogado, talaga wala kang laban. So, So, meron yan, hindi man yan Your Honor na na sikreto yan, open yan sa among sa kapulisan. sa law enforcement sa So, kapulisan. naiisip yan, di ba? Ngayon, kung kayo pulis, at yan ang nararamdaman ninyo, yung kayang civilian, asawa na namatayan ng asawa, o magulang na na-rape yung anak, at alam, walang hustisya makukuha sa ating pamahalaan. At dahil dyan, vigilante killing ang gagawin. Babawian na lang yung kalaban niya. Maaring kabarangay niya o kababayan niya, kukuha ng sariling hustisya. Sa tagal ninyo sa serbisyo, marami bang ganyan? In my case po, wala po. Wala. General Bato, same question for you. Meron bang mga kriminal na paminsan-minsan pag kayo magkakasama lang na pag-uusapan rin nyo, hindi ko sinasabi ninyo ha, yung damdamin lang. Etong mga taong ito dapat pinapatay na to eh. Paulit-ulit na lang yan. Nakakalabas, nabayaran yung judge, nabayaran yung piskal, o kung ano man, whatever that situation is. Napag-uusapan mo na, may huntahan ba kayong ganyan? Normal po yan yung... Normal. Maraming beses naman na pag-usapan yan. O, maraming beses. Yung frustration kasi papasok. Not really yung matagal yung hearing or yung trial ng kaso. Kundi yung talagang complete reversal ng what we expected, Your Honor. Halimbawa, na-dismiss yung kaso. Napaka-strong yung case na presenta namin. So, frustrated yung police. Frustrated yung police. Yun, mapag-usapan namin. Pag-uusapan. Dapat pinatay na yan, parang ganyan. Pero hindi namin gagawin yan yun. Alam ko. Hindi ko sinasabi Hindi gagawin gawin ninyo. yan. Tama. Okay, ngayon. Noong panahon sa Davao, di sinasabi natin naging success story ang Davao. At ako naman, I've had the experience of visiting Davao many times. Hindi lang sa kampanya, kahit no? At alam ko naman, by and large, sa kinakausap ko yung mga tao doon, they feel safe in the streets. Okay? Yung personal kong karanasan, which I can share with you. So, ano naging sekreto nun? Posible ba ang sekreto nun? Anong pananaw ninyo, General Bato? Na ang leader natin kailangan may kamay na bakal. Tama ho ba yun? Importante sa leader natin na may takot ang tao at may kamay na bakal. Tama ho ba yun? Yes, Your Honor. Mahalaga yun. Yes, Your Honor. Excuse me, Senator Recto, Yeah. your time is up. Yung 10 minutes ba yung tanong ko, kasama yung sagot. Can I wind out? Wind up? Ang tanong lang ang Yes. time, yung sagot hindi kasama. So mahaba talaga yun. Ganun ba? O, sige. So, Okay, one last point, pwede? sure. 1 Yung minute? wide latitude. Okay, thank you. Nagugutom na lang si Senator Lacson sa Yes. Senator Soto. Kaya, Pwede naman silang kumain eh, Mr. Chairman. Okay, let me wind up. So nabanggit ninyo mahalaga, yung may kamay na bakal at kung 100 milyon Pilipino tayo, at palagay ko milyon naman sa Davao din, di ba? Kailangan may takot sa leader ang tao.
Yun ang sinasabi ninyo. At meron din sinabi sa akin ng ama ko. Kasi yung ama ko, diktador din sa bahay namin eh. Kaya may kasabihan sa bahay namin, at ako, diktador din ako sa pamilya namin. Fear is the beginning of wisdom. Kailangan may takot. Having said that, sa Davao, ang mga tao doon, mahal si Mayor Duterte at may takot kay Mayor Duterte. Tama ba yun? Tama po, Your Honor. Okay. Dito ngayon, maraming narinig natin binabantaan ang mga kriminal. Binabantaan niya ang mga drug pusher, pati ang drug user. At dahil dito, alam ko rin, tumaas ang presyo ng droga. At in many instances, hindi rin makakuha yung mga user. Bali-balita ko lang. But on the other hand, mahigit 1,200 na yung namatay. Operations with the police. Mas nababahala ako doon sa 1,800 mahigit yung vigilante killing. Yung mga may pangalan, may mga karatula o may mga tape o kung ano-ano pa. Yun ang kapalit. Mahigit 3,000. Pero ang tao may takot. At nabawasan ang droga, tumaas ang presyo. Yun ang kapalit. Sa tingin ba ninyo, yung 3,000 yan, papalo ba yan ng 10,000, 100,000, hanggang anong numero kaya yan? General Bato. Kailangan may continuous yung dapat, may shock and awe, di ba? Mahirap mag-speculate, Your Honor, kung Pero kung may 45,000 tayong barangay, at kung sinasabi ninyo, 70%, o isang drug addict lang kada barangay o pusher, 45,000 na yan. Kung isang tao mamamatay kada barangay, 45,000 yun. Di ba? yes, Your Honor, hindi ba sumamatay yung addict, Your Honor, kung hindi siya Lumaban. poser na entrap at lumaban? Oo. Pero sabi ko nga, hindi lang naman yung lumaban yung vigilante killing din eh. Di ba? Okay, to wind up, ang sigurang isang mahalaga dito sa ating komite ay tignan din natin yung kakulangan natin, hindi lang yung gamit ng pulis, kung hindi yung kulang sa prosecutor, yung kulang sa judges, baka mamaya meron tayong magawa doon, at yung relationship din ng prosecutor at ng mga kapulisan natin to help in building up the case siguro moving forward, no? At huling-huli na lang, General Bato, nakikita na natin na ang ating bansa na pag-uusapan sa buong mundo. Marami ng publications ang sumusulat tungkol sa mga pangyayari dito sa atin, no? I am sure without a doubt, walang utos ang ating Pangulo na patayin ninyo ang mga taong yan. Pero ang hinahanap din ng taong bayan, sinusuportahan namin kayo dahil yung outcome ng ginagawa ninyo sa ngayon nakakatulong sa bayan dahil nabawasan yung mga krimen sa kalsada, tumaas ang presyo ng droga, and in many instances, walang makuhang droga. So congratulations to you on that effort. Pero having said that din, hindi rin natin gusto naman na madagdagan yung 3,000 namatay hanggang umabot yan ng 100,000 kung sakasakali. At yung pinakamahalaga dyan, yung naintindihan ko, lumaban sa pulis, patayin ninyo. O pinatay ninyo kung kinakailangan. Pero yung vigilante killing, you may win the war against drugs, pero kung mawawala ang respeto ng tao sa law and order, mas malaki yung problema yun. So thank you very much, Mr. Chairman.
Thank you, Senator Recto. We would like to thank very much kay lahat. Nagpapasalamat kami sa inyo, sa inyong pasi.